Magandang umaga sa lahat. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa panimulang lingwistika. At ang ating layunin sa araw na ito ay naibibigay ang katuturan, proseso, kahalagahan ng lingwistika ng guro sa wika at paglinang ng wikang Pilipino. Number 2, natutukoy ang mga disiplina sa lingwistika. Ang lingwistika ay ang pagsaalang-alang ng paggamit ng mga maagham na paraan ng pag-aaral, pagtuklas ng impormasyon at kaalaman tungkol sa wika at pagsusuri ng wika. Pinag-aaralan dito ang struktura ng wika, kung paano pinagsama-sama ang mga tunog upang maging panlapi, kung paano pinagsama-sama ang mga bantig upang maging salita, at kung paano pinag-uugnay-ugnay ang mga salita upang maging pangungusap. Sinasabi ang makaagham na pag-aaral ng wika ay may tuturing na isang bahagi ng liwanag na magsisilbing patnubay sa pag-unawa sa mga masalimot at kahangahangang kapangyarihan ng wika. Ang isang taong nagsasagawa ng maagham na pag-aaral ng wika ay tinatawag na linguista. Ang isang linguista ay hindi laging nangangahulugang maraming alam na wika. Maaring matawag na linguista ang isang tao kahit isa, dalawa o tatlong wika lamang ang kanyang alam. Iba ang linguista sa itinatawag na polyglot. Ang polyglot ay isang taong maalam o nakapagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit hindi nangangahulugang siya'y isa ng linguista. Samantala, may pagkakaiba rin ang linguista sa isang announcer. Ang announcer ay mahusay magsalita o gumamit ng wika, ngunit hindi nangangahulugang siya'y isa ng linguista. Gayon din man, ang isang linguista ay mahusay magsagawa ng maagham na pagsusuri sa mga wika, ngunit hindi dapat laging asahan katulad siya ng announcer na mahusay magsalita. Nasusuri ang isang linguista ang isang wika kahit hindi siya marunong magsalita nito sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga impormante, isang gawain hindi nagagawa ng isang karaniwang announcer o kaya ng isang polyglot. Sa kasaysayan ng lingwistika, ang pinakauna at kilalang ama ng lingwistika ng Pilipino ay si Dr. Cecilio Lopez, ang kaunang-unahang Pilipino na nagturo ng mga kurso sa lingwista sa Universidad ng Pilipinas. Samantala, kilala namang ama ng balarilang Tagalog si Lopez K. Santos. Ang lingwistika ay maagham na paraan ng pagtuklas ng impormasyon at kaalaman tungkol sa wika. Ang maagham na pag-aaral na ito ay hindi kukulangin sa 5 proseso tulad ng mga sumusunod. Ngayon, ating tatalakayin ang pagproseso ng pagmamasid ay tumutukoy sa maingat na pangangalap ng datos at mga obserbasyon tungkol sa wika. Sa bahaging ito, mahalagang objektibo ang lingwistika, ibig sabihin, hindi siya nagpapadala sa sariling opinyon, damdamin o paniniwala. At ang layunin na ito, pagmamasid na makita kung paano talaga ginagamit ang wika sa tunay na sitwasyon, hindi kung paano dapat itong gamitin ayon sa personal na pananaw, kaya't ang mga datos na kinokolekta ay walang kinikilingan at hindi naapektuhan ng emosyon. Ito ang pinakaunang hakbang sa pag-aaral ng lingwistika dahil makabuo ng pagsusuri o teorya, kailangan nang magkaroon ng tumpak at maasahang batayan kung mali o may kinikilingan ang pagmamasid. Okay, ngayon dadako tayo sa pangalawa. Ang proseso ng pagtatanong ay mahalagang bahagi ng pag-aaral ng wika, lalo na sa larangan ng lingwistika. Maaari itong mangyari kasabay ng kasunod o bago ang proseso ng pagmamasid. Ibig sabihin, ang habang nagmamasid ang isang lingwista sa paggamit ng wika, maaari na siyang pagtanong o kaya naman ay magtatanong muna bago pa man masagawa pa mas masusing pagmamasid. Hindi basta-basta ang pagtatanong sa proseso nito. Ang mga tanong ay maingat na binubuo at makabatay sa maagham na proseso. Ang layunin ng lingwistika nung magtatanong lamang ng mga bagay na masusuri at masasagot gamit ang ebidensya, datos at sistematikong pamamaraan. Halimbawa, hindi siya magtatanong o opinyon o haka-haka lamang, kundi ng mga tanong na may malinaw na batayan at maaring patunayan sa pamamagitan ng pananaliksik. Ngayon, dadakot naman tayo sa pangatlo. Ang proseso ng pagklasipika ay tumutukoy sa paraan ng isang lingwista na pag-aayos at pag-uri ng mga datos o impormasyon na nakalap mula sa kanyang pananaliksik sa wika. Matapos magsagawa ng masusing
basta iniiwan ang mga resulta, bagkos ay inaayos ang mga ito sa isang sistematikong paraan upang maging malinaw at lohikal at madaling maunawaan. Sa pamamagitan ng pagklasipika, pinapangkat-mangkat ang magkakatulad ng katangian ng wika. Halimbawa, ayon sa tunog, anyo o kahulugan, mahalaga ito dahil nakakatulong itong makita ang ugnayan at pagkakaiba ng mga elemento ng wika at nagiging mas organisado ang pagpapaliwanag at presentasyon ng mga natuklasan ng lingwistika. Ngayon, dadako tayo sa pang-apat. Ang proseso ng paglalahat ay tumutukoy sa pagbuo ng pangkalahatang ideya o konsepto mula sa mga tiyak na datos na nakalap. Sa prosesong ito, mahalaga ang pagklasipika o pag-uri ng mga datos ayon sa kanilang pagkakatulad at pagkakaiba sa pamamagitan ng maingat na obserbasyon at pagsusuri. Natutukoy ang mga pattern o ugnayan sa pagitan ng mga impormasyon. Mula rito, nabubuo ang mga abstraksyon o mga ideyang hindi na limitado sa isang particular na bagay. Halimbawa, kundi kumakatawan sa pangkalahatan ng katangian ng mga datos, ang mga abstraksyon ito nagsisilbing batayan sa pagbuo ng konklusyon, teorya o pangkalahatang bahagi sa batay sa resulta at isinagawa sa pag-aaral. Kung gusto mo, pwede mo rin itong ang proseso ng pagberipika at pagrebisa ay mahalagang bahagi sa pag-aaral ng wika. Ibig sabihin nito ang anumang paglalahat, hypothesis, teorya, prinsipyo, tuntunin o batas na binubuo ng isang lingwista ay hindi itinuturing na permanente o absolutong totoo. Kailangang patuloy itong sinusubok at sinusuri gamit ang mga bagong datos, obserbasyon at pananaliksik. Sa proseso ng pagberipika, tinitiyak kung ang isang ideya o teorya ay tama at suportado ng ebidensya kapag napatunayang may mga bahagi ito hindi angkop o may mga bagong natuklasan na sumusalong at dito isinasagawa naman ang pagrebisa. Sa pagrebisa, binabago, inaayos o pinaunlad ang naunang teorya upang mas umayon ito sa aktwal na gamit at pagbabago ng wika. Ipinapakita ng prosesong ito na ang wika ay dinamiko at patuloy na nagbabago, kaya ang pag-aaral nito ay nangangailangan ng bukas na kaisipan at kahandaang magbago batay sa bagong kaalaman.